Hi, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali sa inyo kung anong oras naman ito napapanood. Okay, so nakita niyo yung 'di ba? Napanood niyo yung video ni Makagago as of this recording kaninang hapon 'yon, no? Kaninang hapon, nireactan niya yung tungkol kay Ivana Alawi, yung doon sa driver ng jeep na matanda, 'di ba? Tapos ayun nga, tinalakay niya kung ano yung poverty porn, no? Yung tumutulong sa social media tapos nakikita ng tao, no? Mamaya tatalakayin natin yung tungkol diyan. Pero ito, isa ito sa malalakas na nasa YouTube, 'di ba? Malakas 'to na nasa YouTube. Tapos bukod pa doon, ginamit niya yung kalakasan niya dito para maging senador eventually. No, pag-usapan natin ito si Raffy Tulfo in action. Yung wanted sa radyo na panoorin natin, no. Lumalabas kasi, okay, so disclaimer, protektado ang aking karapatan na magsalita. Basta fair criticism, no? May freedom of speech tayo under 1987 Constitution. Bukod pa doon, itong video na ito ay ginamit ko para maging transformative yung ating content, no? Ibig sabihin, hindi ko inaari yung content na yan at protektado yan ng fair use policy. Okay? So, panoorin natin to. Sabi ko, oh, yun yung ginagawa mo dyan. Sabi ko gano'n, tapos sabi niya, wala. Tapos yung umalis. Nakita niya, no, tawa ng tawa. Okay, hindi ko muna sasabihin sa inyo kung ano yung tungkol dyan, no. Sabi ng babae, nakita daw niya, sinabi niya daw doon sa boyfriend niya, huy, anong ginagawa mo dyan? Kita niya, tumatawa si Idol Raffy, tsaka yung kanyang staff, no. Na ako, tapos ko, bilisan mo na dyan. Tapos bilang, eto po, tapos ang tagal pa rin po niya. Ang tagal niya daw sa CR. CR yung tinutukoy nila, no? CR. Okay. Sabi ko, sinisilip ko siya. Yun, nung unang nahuli na naggaganon po siya. Naggaganon. Nandyan ko na. Pasintabi may mga words dito na anyway. Bilang, sabi ko sa kanya, ba't ang tagal-tagal mo dyan na, gano'n, salsal pa. Narinig niyo. Salsa. Tawa ng tawa si Raffy Tulfo, no? Oo, nagsalsal ako, sabi mo gano'n sa akin. Diba? Bakit ka ba kasi nagsama? Yan yung sinabi, no? Dinala nila sa Raffy Tulfo in action na yung babae, nakikita niya yung boyfriend niya na nagsasalsa. No? Ayan, panoorin natin kung ano sinabi nung nirereklamo si Brent Ivan Ignacio. Tagal pa. Sir, hindi naman may iwanan sa isang tao yun, sir. Pinagbigyan kita ng umaga noon. Bakit kailangan magsasal? Bakit? Kukulang ba ako sa'yo? Ha? Tsaka dapat, Sabi ko, Yun. No? May idea ba kayo? May idea ba kayo, mga kababayan? No? May idea ba kayo kung gaano kahaba yung mga nagrereklamo sa Raffy Tulfo in action? Yung pila dyan ay sobrang haba talaga. Definitely. Sobrang haba. Lagpasan doon sa building ng kung saan yung opisina ng Raffy Tulfo in action. No? Maraming tao dyan. Umaga pa lang. In fact, kahit kinabukasan ka kung pumunta, halos hindi umaalis yung mga taong nakapila dyan. Ang daming nagre-reklamo tungkol sa mga inagawan ng lupa, tungkol sa mga asawa na nangangaliwa ng bubugbog and so on. Tapos, sa dinami-dami ng yun, malinaw sa lahat, malinaw doon sa mga nakapila doon na hindi lahat ng reklamo nila ay kukunin. Pero itong particular na reklamo na ito, kinuha nila para ipalabas dito sa Raffy Tulfo in action. As we know, si Raffy Tulfo ay senador na ngayon. Malakas nagamit niya na yung leverage niya nitong palabas na ito. Tapos, kukuha pa siya ng ganyang kaso. Now,
hindi ko hindi ko minamaliit yung nito ni yung nagrereklamo na ito, no? Hindi ko minamaliit. I'm just saying na ang dami-daming ibang kaso na meron talagang stakes. Kung gusto talaga makatulong ni Rapi Tulfo, bakit kaya hindi yun yung kanyang kinuha? Bakit? Kasi hindi magiging viral. Alam nyo, meron akong first-hand na experience dito sa Rapi Tulfo in action, no? Meron akong kakilala na nagreklamo dyan sa Rapi Tulfo in action. Nakakahiya yung, ibig sabihin, sa mata ng tao, no, merong stigma ng tao yung kung ano yung ginawa ng babae na kakilala ko. Hindi ko na ulitin dito kasi ayoko sumikat siya ulit, baka hanapin nyo, no? Basta tungkol yun sa kumalat na, na video na maselan kasama yung kanyang then boyfriend noon, no? Kumalat. Alam nyo ba, di ba pinapangako na tutulungan ka, ganyan, bibigyan ka ng hustisya. Tanungin nyo kung ano nangyari doon sa babaeng yun. May nangyari ba doon sa kanyang nireklamo? Wala. Kaya kong patunayan tong part na to. Walang nangyari doon sa nirereklamo nung yung supposedly lalaki na nang balahura doon sa babae, yung nagkalat ng video. I have a reason to believe na siya yung nagkalat talaga ng video. Nagtatrabaho pa rin sa pinagtatrabahuhan niya. Pinahiya lang siya sa camera tapos wala na. Siyempre, yung babae na biktima, ginamit lang yung kanyang kaso para magkaroon ng palabas. Ito kasi yung tinatanong natin. Yung dapat nating tanungin. Pagtapos pahiyain yung mga tao dito sa pagtapos ibuyang-yang yung mga kanilang problema na yung iba ay nakakahiya talaga. Yung iba away na personal. Anong nangyayari after? Kasi dun sa kakilala ko, alam ko, pag tinype ko yung pangalan niya dito sa YouTube, lalabas pa rin yung video na yun. Eh, ang tagal na nangyari nun, nung pandemic pa yun. Diba? In fact, before pandemic pala. Pero yung video niya, nakataas pa rin dyan sa, naka-upload pa rin, hindi pa rin natatanggal. Yan yung sinabi ni MJ kanina, na minsan, yung katulad nung kay Ivana, di ba? Ihalin tulad natin kay Ivana Alawi. Last time na namigay si Ivana Alawi ng 127,000 yata na doon sa driver na yung pina-shopping spree niya pa pati yung kasama yung mga kaibigan, yung kasamahan nun, no? Pag kino-compute mo, 14 million yung nanonood kay Ivana Alawi. Ang million yung makukuha niya dyan. Milyon. Si Ivana Alawi na rin mismo yung nagsabi na meron siyang mga video na umaabot ng milyon yung presyo. So, kung 127,000 yun, at sabihin na natin naka 1 million si Ivana Alawi doon sa video na yun, ang binigay niya ay 1 over 100? Tama ba? 100,000. Oh, ganun. So, ibig sabihin, 1 over 100 lang yung binigay niya. The rest ng 900% ay 900 na parts, kinuha ni Ivana. Tapos, syempre, siya pa yung dakila nun. No? Yan yung problema kasi sa mga ganitong public service. Di ba? Hindi mo namamalayan, ginagatasan ka din. No? Ito hindi ko maintindihan bakit ito yung ginamit na video ni well, kasi nakakatawa. Pero may lalim ba yung pinag-aawayan nila? Ito namang dalawang tulonggis na to, hindi ba nila masettle yung issue nila nang sila lang? 'Di ba? Hindi ba nila masettle yung issue nila about diyan sa sa ginagawa ng lalaki? 'Di ba? O comment dyan down below kung anong masasabi nyo dyan kay kay sa Rapi Tulfo in action. Naniniwala ba kayo na naging cheap na yung palabas na Rapi Tulfo in action? Comment down below. Salamat!